Na taon. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa'yo. DZRH, subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Magandang hapon po sa inyong lahat. 5 minuto makalipas ang 1:00 is 1:05 in the afternoon. Ito po ang inyong life coach ng bayan, si Miss Malu Cervantes. Baka nagtataka kayo dahil sabi nga ni Mami Gemini, parang yung boses nyo mismo na galing sa tunnel. Kasi natatandaan ko yung May 1 na to ang sasakyan. So right inside the Skyway Patrol, doon ako nagpo-phone patch. So phone patch po ako pero live po tayo. Dito po sa Life Change and Recovery Center sa Scout Rallios, Quezon City. Tinatapos ko po ang aking pagdalubhasa sa Gestalt Life Coaching. O sa inyo, para mas makatulong ako sa inyo. So, ngayon po, sa isang oras, again, every Sunday, 1 to 2 p.m., tatalakayin natin ang inyong mga life problems tungkol sa mag-asawa. Sabi nga ni Morley, sa mga kapitbahay, wag lang walang pera dahil hindi ko kayo mabibigyan. Pag yung tatanungin sa akin kung ano ang gamot sa psoriasis, dahil hindi ako doktor. Pero sabi nga ho ni Jeannie from Zamboanga, I am a doctor of the heart. Yan, mahal na mahal ko yung ating masugid na tagapakinig na yan. So, maraming salamat for making our program top rating on its time slot. Maybe because, this is the very first professional life coaching on-air program for the masses. Kaya maraming salamat sa inyong, sabi nyo nga, Sunday habit. Dahil hindi kompleto na ang linggo pag hindi siya nakakapakinig kay Miss Malu. So, yung ating private hotline, pareho pa rin ho kasi live pa naman tayo eh. Wala na nga ho ako sa studio. Kaya yung nanonood sa ating live streaming, picture ko na lang ho yung makikita. Kasi ho naka-phone patch tayo. Pero again, it's the same Malu Cervantes na kung sakali man nandyan na ko sa studio. So yung private hotline ko, ganun pa rin. 0919-873-1921. So, text nyo na ho ang inyong mga tanong, ang mga concerns. But at the same time ho, hindi ko ho lahat kayo masasagot dahil do you know that I average 175 to 200 texts within the week. Pagpasok pa lang ho ngayon, eto pumapasok na, we're talking about 10 already, no? So, kaya ang ginagawa ko, yung mga tinatawag natin 2-in-1, 5-in-1, 10-in-1. Ang ibig sabihin ho nun, hindi ho coffee yun, no? Okay, yung halos pare-pareho ng mga concerns. Isa na lang hong beses pagtalakay, kesa naman 10 beses ko kayo sasagutin by text kasi, naman, hindi ako tumatanggap ng phone calls, just texts. Pero, meron ho akong fan page. So, kung gusto nyo, especially yung mga millennials dyan, yung mga bata, you can log in. Doon kayo magkomento sa aking fan page. Mag-usap tayo, Miss Malu. Doon ho nyo ilagin. Pero, thanks
to napakagaling na techie, si EJ Ayalde. Siya yung nag-upload ng aking YouTube, past episode. Sabi niya sa akin, we're the first to do this. Live ho tayo sa YouTube. Live stream. Can you imagine that? So, kunin niyo yung papel niyo at saka yung pencil niyo. DZRH News Television.tv. So, DZRHNewsTelevision.tv. That's then YouTube live stream ho tayo. So, wag lang ako kayo magtaka na boses ko nang maririnig nyo because phone patch ako. So, tingnan nyo na yung aking still picture. Pero yung mga FB yung mga FB, ganun din. So, facebook.com/DZRH News Television FB Live. Ayan, kung ayaw ninyo ng YouTube Live, edi mag-FB kayo. No. Okay. So, nasa RHTV rin ho tayo. Kung inyong provider IC Signal, we're on channel 13. Hindi ko alam kung ano ibang channels because depende ho sa ating tinatawag na cable providers. Alright? O sige ho, we will not masyado hong maraming tumatawag sa atin. So, pisahan na ho natin yung ating case, no? Kung tawagin ko ito ay 5-in-1. Kasi parehong-pareho na iba lang mga edad nila, may matanda, may matagal ng kasal, may mga bagong kasal, whatever. Sabi niya, mag-asawa sila, sabi nila, Miss Malu, kapag pinagsasabihan ko ang asawa ko na baguhin ang hindi kong gustong ginagawa, nauuwi sa away. Ako pinagsasabihan lang daw yan, nauuwi na sa away. Okay, ano daw ba ang dapat nilang gawin? So, we have a young couple, married for 3 months. Whoa, ganun nga, 3 months pa lang. May mga mature couple who's been married for 25 years. Nah, ganun pa yun ang nangyayari. Okay, sagot ko. Main point, isa lang ang point ko, main point. Alam nyo, ang nagkakaproblema tayo doon sa mga words, use at saka manner of communicating. Ang ibig sabihin, hindi doon sa gusto nyong sabihin ang nararamdaman niyo at pinapakiusapan niyo magbago sila ng kanilang mga ginagawa dahil hindi ka aya-aya sa inyo. Ang ano dito will be paano nyo ba sabihin ang mga bagay-bagay na yon na hindi nauuwi sa away. Kasi most people will say, paano nila kami mag-away? Titiisin ko na lang. Yan ho ang pinakamali na dapat nyong gawin. Hindi naman ho nawawala yung sama ng loob na yan eh. Yan ho ay naiipon. It's just like a volcano. Nakaipit lahat doon at sa darating na araw, without even any trigger, baka pumuto kayo at matutuluyan kayo maghiwalay. Yung pala, nag-umpisa lang sa maliit na bagay na pinalaki. So, you have to express yourself. You have to communicate. Kasi hindi mababago ang ugali niya kung hindi kayo kikibo. Hindi naman ibig sabihin, ganon. O sige, sabihin mo, ano ka ba? Wala kang kwentang asawa. Mag-aaway nga kayo. So, there's got to be a proper approach. Correct? Sige. Ang proper approach na yan ay itong tinatawag ko na 3 things. 3 nga ba ito? Sandali, bilangin ko nga yung sinulat ko. 5. 5 tips. 5 tips. Okay? Kung paano gamitin ang tamang approach or pamamaraan of communicating sa inyong mga asawa na hindi nauuwi sa away. Okay, the main point here is never use fight starters. Okay? Ang gamitin ninyo ay what we call communication enhancers. Ulitin natin. Ano ba yung mga, wag ho kayong gagamit, ano ibig sabihin? Wag ho kayong gagamit ng fight starters. Ano ibig sabihin nun? Fight, away, starter, umpisa. Okay, ito yung mga bigkas o salita na nag-uumpisa ng away. Ang tawag namin dyan, deal breakers. Sabi yan, it breaks relationships. Deal breakers o 5 ho yan, 5. Ano mga yun dapat na hindi nyo ginagamit at paano nyo? So, hindi dapat, tapos sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat. O, di ba? Ayos ba?
Ayos ba tayo mga listeners? O sige. Yung first na hindi dapat niyong ginagamit sa pagsasalita sa inyong mga asawa ay what we call in English, generalization. Okay, ano ba ibig sabihin ng generalizations? Yung bang, kung magsalita kayo lahat na lang parang wala nang ginawang matino ang inyong asawa. Dalawang word sa English na dapat hindi nyo ever gamitin. Yung word na never at yung word na always. Ang ibig sabihin, never, nung ka naging mabuti kang ama, isang beses naman nagkamali yung asawa mo, pero nung ka, you have never been, a good father. You have never helped me, yung ganon. Mali ho yun. Tsaka yung always. You are always lazy. Palagi ka na lang tamad. Palagi ka na lang ganyan. Palaging nega. Yan. So, ang tawag dyan is accusatory. Ina-accuse nyo ho ang inyong, asawa. Ikaw ba naman lumagay sa lugar ng taong sabihin mong, ikaw, you are always bad and you are never good. Matutuwa ka? Diba? Hindi. So, mag-withdraw ka na lang or magka-clam up ka na. Sabi, hindi ka lang kikibo para hindi nilang humaba. Pero hindi ibig sabihin, hindi masama ang loob mo. So, paano mo sasabihin kung wari, tulungan ka, okay? O kaya, wag siyang tatamad-tamad. O kaya, ano ba tawag nito? Tulungan ka alagaan ng mga anak mo. Yung ganon. So, paano mo sasabihin yun? Na hindi siya magagalit. Ang tawag dyan, frame. Ano ba yung frame? Parang picture frame. I-frame mo yung gusto mo, yung request mo in a positive way, sa positibo. Paano mo sasabihin sa positibo yon? Okay. Use I statements. Ang sabihin nun, wag mo sasabihin, ikaw, tamad. You are lazy. Siya ang pinupuntirya mo dun eh. Diba? Ikaw naman ang gusto magbago siya eh. Bakit mo sasabihin siya yon? So, gagamitan mo yan ng ako, gusto ko, yun ang gusto mo. Para hindi dating, nagdidemand ka na baguhin niya yung kanyang mga asal. Diba? Pero yun naman talaga gusto mo eh. O example, ito na example ko ha. Kita niyo naman si Miss Malu, no? Okay, may example pa. Kung wari, gusto ko, si love ko, maghugas ng plato. Ayan, yun ang gusto ko, di ba? Hindi ko sabihin sa kanya, hoy, maghugas ka naman ng plato. Okay, hoy, bakit ako? Hindi mo ako tinutulungan ever. Nako, baka layasan ako nun. No. Okay, so ganito ang tamang sabi ha? Love ko, I need help. Love ko, kailangan ko ng tulong sa paghugas ng mga plato kasi para makapag-focus ako sa pagluluto. Baka masunog tong niluluto ko eh. Ikaw naman ng husband. Kung iba na marinig mo sa asawa mo na, love ko, kailangan kong tulong mo sa paghuhugas ng ng plato kasi masusunog ang niluluto natin. Di ba mas kaaya-aya, malamang. Okay, tutulungan ka niyan. Pero kung sabihin mo, bahoy, batugan, nung ka, ever, paghugas ka ng plato, talagang ikaw, wala, di ba? Doon pa lang, wala na yun. Okay? O ano yung una? Huwag niyong gagamitin ng always and never kasi negative way yon. Okay? Sige. Pangalawa, another deal breaker. Naku, ito sa aking coaching, sa marriage counseling, ito ang sama ng loob ng either husband or wife. Okay? Ito ba yung kino-compare sila sa parents nila. Ang sabihin, kung si Mrs., okay, pinagsasabihan niya yung mister niya, kinukumpara yung mister niya sa magulang ng mister niya. So, dinadamay pa yung magulang ng asawa niya. Wala naman problema doon eh, kasi ang gusto mong baguhin yung asawa mo, di ba? Okay. Kasi, kaya hindi nagwo-work yung diversionary yun. Sabihin, hindi nga naman tinutumbok yung problema doon eh. Okay? Parang ganito, hay nako, mana ka talaga sa nanay mo. Napaka-bungangera.
natural ang sasagot sa iyo ng asawa, ano? Huwag mong damay ang nanay ko dito, ha? Eh ikaw, manang-mana ka sa tatay mo, napakasamang ugali. Ito ba? Huwag mong damay. O, anong pinagawa nila? Yung kanilang mga nanay at tatay. Edi, na-correct ba? Yung gustong baguhin ng isa't isa sa isa't isa? Hindi. Di ba? Okay, nag-away lang sila. Nadamay pa yung mga magulang. Kasi, ano yun ang tawag doon, sensitive point yun. Sabi mo, huwag mong idamay ang nanay at tatay ko dito sa pag-uusap natin, ha? Ganyan. So, ano ang solusyon? Okay, solusyon dyan ay stick to the issue. Ano ba ang gusto mong baguhin? Alisin mo na sa picture yung nanay at tatay ninyo. So, again, ang gagawin nyo is you have to start with an I statement. Anong gusto mo? O example, ito. I, taka feeling statement. Kailangan may feeling. O, example ko lang. Love ko. Alam mo ba, every time na umuwi ka ng gabi, nag-worry ako kasi baka kung ano na nangyari sa'yo Kaya pwede ba, tulungan mo naman ako, huwag mag-worry. Sana, I would appreciate it. Kung magte-text ka man lang sa akin, sasabihin mo, malilate ka at kung bakit. Kasi nag-worry ako sino ba naman ang asawang hindi mababagbag ang damdamin kung ganyan naman ang inyong approach kesa sa, hay, manang-mana ka talaga sa tatay mo, walang konsiderasyon sa asawa. Okay? Hindi ka na nga uuwi on time. Okay? Pinahihirapan mo ba ako? Siguro may babae ka. Imagine mo. Nawala na sa issue. Ano ba gusto mo mangyari pag hindi umuwi yung asawa mo? Di ba gusto mo malaman kung bakit at saka hantay ka ng hantay para hindi ka naman mamumukhang tanga? Pwede sabihin mo na diretso, pero ganito yun. Honey, darling, alam mo ba, every time na nalilate ka, worried ako. Kasi baka mamaya na disgrasya ka na. Hindi ko alam kung saan kita pupuntahan. Tulungan mo naman ako na hindi mag-worry dito. Pwede? Mag-test ka man lamang, sabihin mo sa akin na mahuli ka, na traffic ka, nandiyan ka, hindi ka makaalis, mauna na kaming kumain. Di ba? Okay ba yon? I think that sounds very reasonable, isn't it? Diba? Okay. Sandali. Tayo ay medyo bibitinin ko kayo, ha? Kasi it's 1:20 in the afternoon. Magbabalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, after a few minutes. Huwag ko kayong aalis dyan, ha? So, Rennie and Ray, take it away. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Tara na. Ikaw ako sila kayo sa Star City. Tara na. Sa Star City, tara na. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter
at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Makuha Elizalde, check out her website at www.lisamakuha.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Makuha. Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever, featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. R. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Tama ho kayo mga nagte-text, bakit daw wala akong video? Okay. Kasi ho, live ho tayo, live na live. Pero phone patch ko lang kasi nasa outside location ako, wala ho ako sa studio. Kasi tinatapos ko ho ang aking certificate para full-fledged na ho tayo. Just start life coaching, no? Nasa Quezon City ho tayo. Pero live na live ho tayo. So, it's 1:25 in the afternoon. Ang tinatalakay ko ho, yung 5-in-1 natin. Kasi 5 people, pare-pareho ang text at sagot ko na pare-pareho. Yung bang pag pinagsasabihan daw nila, mabuti naman daw ang pagsabi nila sa kanilang mga asawa, abay nauwi sa away, ano daw ba gagawin nila? So ito, sabi ko yung manner of communicating naman ng problema dyan tsaka yung words used. So tinuturo ko will be, huwag kayong gagamit ng tinatawag na deal breakers or fight starters. Yung mga salita, yung mga bigkas, yung mga tono, okay, na hindi naman nagsusolve ng problema kung hindi nag-aaway pa. Okay, we will tackle number 3. Kasi first nasabi ko na. O yung pangatong deal breaker, tinatawag natin putting words in their mouth. Ang ibig sabihin nun, hindi naman na sinabi yon, pero pinagbibintangan mo sila na sinabi nila yon. Okay, kamukha nito. Wala naman sinasabi, pero sabi niya, anong kala mo sa sarili mo? Mas okay ka sa akin? Siyempre, sabi ng asawa niya, wala ko sinasabing ganun Hindi mo nga sinasabi. Pero kung magsalita ka, ganyan, parang ikaw lang ang gumagamit ng utak. O kaya naman, akala mo kung sino ka? Saan ba kita napulot? Mga ganyan. So, ina-accuse mo na yun Wala naman silang sinasabi. Projection mo lang yon. So, ano ang dapat ninyong gawin? Focus again on the issue, not on a personal attack. Hindi pong ang issue mo nga hindi siya umuwi ng palagi siyang late at hindi mo alam kung bakit. 'Di ba? Kasi sabihin mo, akala mo kung sino ka, basta hindi ka hindi wala mo siya sinasabing gano'n So, eto again, focus on the issue. Eto kung wari, no? Example ko lang ng statement. Alam mo, sweetheart, nahihirapan ako every time na ginagawa mo ito o itong nangyayari sa atin. Ano man yun? Sige, ano ba? Alam mo, sweetheart, nahihirapan ako doon sa nangyayari sa atin na may gusto akong sabihin sa'yo tapos sinatalikuran mo ko. Nahihirapan ako. Can we talk about this? Pwede natin pag-usapan ito para baka mamaya hindi mo alam para maayos na. Kasi ayoko nang may away tayo Kasi hindi maganda pakiramdam ko. Gusto ko labi-labi tayo all the time. Diba? Sabihin mo yun. So, focus on the issue. Nahihirapan ako dito. Again, I statement, nahihirapan ako dito, tulungan mo ako dito. Ganyan.
Ha? Okay? O pang-apat, na deal breaker na dapat hindi mo ginagawa at talaga mag-aaway kayo. Putting them down in front of friends and families. Naku, ito yung kaharap. Sasabihan mo ng nega sa harap ng maraming tao. Sino man, mabata, mamatanda, kung sino man yan, talaga naman sasama ang loob sa'yo. At ang kanilang tinatawag na protective mechanism, awayin kayo. Kung meron silang ginawang hindi maganda, sabihin mo, ano ka ba naman? Dapat, hindi mo sinabi yun. Hindi magandang gawain yun. Kaya ano kang klaseng magulang? Buong barangay ata nakarinig na. Okay? Talaga naman. Maski sinong tao magagalit. Ito yung rule na gagamitin nyo, ha? Kapag pagagalitan nyo isang tao, what do you call this? Reprimand in private, praise in public. Pagsabihan kapag kayo na lang sa private time, kayo lang. Pero kung gusto niyo siyang, ano ba yung praise, love ko? Wala kasi si love ko dito eh. Okay, praise in Tagalog ay, sabihan mo ng maganda. Hindi ko alam eh. What is praise in Tagalog, Miss Nurse? Pati yung nurse dito na praise, anuhin mo siya, sabihan mo siya ng maganda. Kung wari, gusto ko yung sagot mo, napakaganda. Yan. Kasi na marinig pa ng madlang people, abay matutuwa yung tao. Diba? Okay. Yung pang-lima, ito yung pinaka-ayoko sa lahat. Kung wari, may nasabi ka sa akin, nasaktan ako, di syempre, medyo masakit, di ba? Masakit yung feeling. Tapos sasabihin ko, sobra ka naman. Tapos sasagot sa akin, aba, napaka-sensitibo mo naman. You shouldn't feel that way. Parang, hindi dapat ganyan ang inyong pakiramdam. Maling pakiramdam yan. That is the worst thing. Kasi inaalisan mo siya ng karapatan, na ganyan ang feeling niya. Feeling niya yun eh. Wala kang karapatang sabihin, hindi dapat ganyan ang feeling niya. Para mo na nang sinabi, dismiss you, parang hindi ka importante. Ganyan na nafe-feel mo, wala ko pakialam. Dapat nga hindi ganyan. Parang sinabi mo na yung ganyan. Paano pamamaraan niya? Kawala sinabihan niya, alam mo yung sinabi mo na hindi ako mahusay magluto sa harap ng mga friends ko. Napahiya ako dun eh. Tapos, sinagot ba naman ng asawa? Totoo naman di ba? Hiya-hiya ka pa dyan. Aba, dapat di ka mahiya, dapat magbago ka. Nag-away sila. Away. Isang linggo yata hindi siya pinagluto. Di ba? Dapat yon hindi mo, dapat hindi mo sinabi sa harap ng mga friends niya. So, you violated rule number 4. Tapos sabihin mo, dapat hindi ganyan ang feeling mo, dapat baguhin mo. Okay, sinabi sa'yo yun. Di sabihin, either kung naintindihan mo, sabihin mo ay, sorry ha. O kaya naman, kung di mo maintindihan kung bakit ganun ang feeling niya, sa palagay mo naman, wala ka namang ginawang masama, tanungin mo sa kanya, dear, wala naman akong ibig sabihin doon, pero gusto kong malaman, bakit na-hurt ka? Ano yun doon ang na-hurt ka? Ano bang words ang ginamit ko na na-hurt ka? Para maintindihan mo, stick to the issues, para maintindihan mo. Okay ba? Di ba? Hay, alam mo, ang hirap talagang mag-asawa, no? Kala nyo lang, madali kami. We love each other so much. Since we love each other, okay na ang marriage namin. Naku po, hindi ganun. Kailangan yung pag-aralan kung paano makipag-usap ng matino sa minamahal nyo sa buhay. No? Okay, so it's 1:33 in the afternoon. Pasensya na kayo, pangatlong beses ko na sasabihin, wala ho akong video, sabi dito sa text, sinahanap ako. Wala ho akong video ngayon kasi phone patch po tayo. Harinawa, si Shane, ang pinlaster na picture ko dyan ay yung cute ako. Anyway, nasa remote location ho tayo. Okay, itong case number 2 na to, 2 weeks ago pa to, inabutan to ng special coverage ng election kaya ngayon ko lang iti-take up, no? Again, maraming ganito. Tungkol sa mga, babasahin ko na lang. Okay.
summary. 16 years old daw siya, lalaki. He's a 16-year-old boy, adopted son daw siya. Okay. Sabi nga, nahihiya siya at nahihiya daw siya makipag-communicate sa relatives ng adoptive parents niya. Hiya siya. Kasi baka daw sabihin, close sila, hindi naman daw sila magkadugo. Yun ang iniisip niya, kaya nahiya siya. Hindi na daw niya nakita yung parents niya kasi pagkapanganak daw sa kanya, iniwan na siya doon sa adoptive mother niya. Kaya wala siyang alam tungkol sa kanyang biological mother whatsoever. Tapos, kaya daw, siguro daw ba, kaya siya nahihirapan makisalamuha. Ano ba ibig sabihin ng makisalamuha? Siguro to interact, no? Sa kanyang kapwa. Kasi ganito daw nangyayari. Sa simula ng pakikisalamuha, hirap ako Okay. Okay daw. Pag nagtagal, di na makasundo. Aba, parang nigas kugun lang pala. Feeling daw niya walang nagtatagal siyang kaibigan or kausap. Tsaka, ang dami. Maski gusto daw niyang pansinin ang mga pinsan niya. Kasi may pinsan niya dun sa adoptive family niya. Hindi na niya magawa. Kaya nasa loob palagi lang daw siya ng bahay. Kasi daw siguro madaling mapagod. Naguguluhan daw siya sa sarili niya. May time, super, this is his word, super, mahiyain. May time naman daw, hindi naman. Okay? Ano daw ba talaga ang gagawin niya dahil naguguluhan siya? Alam mo, binabasa ko lang to, adoptive son. Binabasa ko lang, hinihingal na ako eh. Bakit? Napakarami ng binanggit mo mga issues. Salimuot na yung issue mo eh. Kaya ang gagawin natin okay. Hindi naman ito live personal life coaching session eh. Kaya malamang mga 5 o 6 na sessions tayo dito para isa-isahin lang natin yung pinagkahalo-halo mong issue, no? So isa-isahin natin Okay? Now, first point. Ang edad mo ay 16 years old. Okay? Now, kung tawagin natin yan sa psychology, ang tawag dyan ay adolescent angst. Angst. A-N-G-S-T. English. Adolescent. Okay. Hello? Hello? Okay. Okay. 16 years old, ang aking phone nagtutut-tut. Okay ba yon? Ray, can you still hear me? Lang sa akin, Hello? Okay, sige. Itutuloy ko to kasi kung hindi walang stop. Okay? Walang stop ang ating tech. Oh yeah, okay? Okay, okay, fine. Sorry ho. Okay? So, okay? Alright, so, adolescent angst. Okay, ang mga, pag umabot ka ng 13 to 17, ang tawag sa inyo, teenagers. Kasi, the age of reason, adult, is 18. Tawag sa'yo, pag nag-18 ka, adult ka na. So, from 13 to 17, ang tawag sa'yo, teenager. Ito yung pinaka-awkward na stage ng tao. Kasi you are no longer a child, di ka na bata, but not yet an adult, di ka naman matanda. Okay. So, ito yung the most difficult time for any person, especially for parents. Nako, ito talaga yung dinedread. Ano ba yung dinedread? Yung kinakatakutan ng mga parents, how to raise teenagers. Kasi nasa transition kayo. Transition. Sabihin, pabago-bago. No? Okay. Alright. On air, no problem. Okay, no problem. Thank you, love ko. Okay. Okay, magulo ang isip, pabago-bago, di maintindihan kung anong gusto. Ikaw ba yun? Am I described adoptive son? So, kasi you're starting to form your own separate personality at saka build ka ng confidence. Kaya yung iba dyan, nagiging rebelde. According to the parents, rebelde. Kasi ayaw nang sundin ng mga
parents, pero hindi naman din sila makapag-isa. Ayan siya. Nandito ka sa age na to. Itong age na ito ay malilipas din. Okay? Dito na nai-stress ang lahat ng parents kasi hindi nila naiintindihan yung mga anak nila kasi mismo yung mga anak nila hindi maiintindihan sarili nila. Okay? So, solusyon. Since alam mo na ganyan yan, i-accept mo na normal yan. Hindi mo maintindihan sarili mo, okay? Ang ganyang reaction, maayos din yan habang ikaw ay nagiging young adult. 16 ka, 17, humuhupa yan, naayos ka, ganyan. So, kung alam mo, ng lahat ng teenagers na experience ang confusion na yan, tsaka lack of confidence na yan, okay, paiba-iba yung isip, di masasabi mo na hindi ikaw naiiba. Normal lang yan, ha? Okay? Second point. Ikaw ay double jeopardy. Okay? Ano ibig sabihin ng double jeopardy? Yan. Tapusin ko lang to. Tapos magbe-break tayo mamaya ng konti. Double jeopardy. Ang sabihin, double, dalawa. Jeopardy, dalawang epekto, dalawang mahirap. Okay? Mas matindi ang epekto sa'yo kasi hindi ka na lang teenager na nag-undergo ng adolescent angst. Ikaw ay nag-experience ng adopted child syndrome. Lahat ng adopted children, ang feeling nila, sila ay unworthy. Sabihin, unworthy. Walang importansya. You know, walang unworthy. You know, they don't have worth. Wala siyang importansya. Wala nagmamahal sa kanya. Kasi yung biological parents nila ay ipinamigay sila. So, iisipin na, ba't ako pinamigay ng nanay tatay ko? Siguro, kaya wala akong kwentang bata. Siguro, pangit ako. Siguro, hindi nila ako mahal. Siguro, busit ako sa buhay nila. They imagine all sorts of negative reasons. No? Kaya siguro, inabandonan nila ako. Okay, miski na yung adoptive parents nila, ay mahal sila. Feeling nila talaga may kulang sila. Which is understandable. May sabi mo, baka sabihin nila close kami, pero hindi naman ako kadugo. So, hindi ko na lang sila pinapansin. Nagkukulong na lang ako. Okay? Alam mo ba, iho, self-imposed limitation yan. Ang ibig sabihin ng self-imposed limitation, ikaw nag-i-imagine at nagbibigay ng limitasyon mo. Hindi ang iba, ikaw. In short, you know, hindi na maiisip ng mga pinsan mo, hindi man naiisip ng tao, ikaw ang nagsasabi sa sarili mo niya. Kaya ikaw mismo, nililimitahan mo yung mga galaw mo. Yung mga galaw mo, thinking, no, na yun ang iniisip ng iba, hindi. Mindset mo lang yan. Yan ang the way you think. Okay? So, in spite of feeling, di ka dugo, ito na lang gawin mo, isipin mo na yung adoptive mother mo, minahal ka at tinuturing kang sarili niyang anak. Okay? At isipin mo rin, so in short, baguhin mo ang pag-iisip mo, iho. Okay? Don't think of all negative things. Yung negative, gawin mong positive. Sabihin mo, mahal na mahal ako ng aking adoptive mother. Okay? Kasi sarili na rin niya akong anak. Yung biological mother, kung may dahilan yan. Okay? Malamang, tiniis niya yung sarili niya para lang magkaroon ako ng magandang future dahil hindi niya kaya akong buhayin. Kung hindi niya ako minigay, malamang namamatay na kami sa gutom. Mabuti na lang hindi niya ako pinalaglag. Diba? So consider it a blessing that God loves you and brought you to your adoptive parents. Diba? Okay? Sige. Bago yung pangatlong puntos, bitin ulit ha? Kasi it's 1:43 in the afternoon. Magbe-break po si Miss Malu Cervantes. Bago kayong aalis dyan, babalik tayo dito sa ating first professional life coaching on air program for the masses. Mag-usap tayo, Miss Malu o Rene. And Ray, take it away. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko
Tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Okay lang! Starbucks yan! Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks Floor Wax, waterproof na, di amoy gaaspas kita. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, max Starbucks. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada at ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Lumalabas ang aming galing-galing, paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Tara na, tara na, tara na. Ikaw, ako, sila, kayo. Sa Star City, tara na. Tara na. Sa Star City, tara na. It's 1:46 in the afternoon. Last leg na ho tayo. Okay? Importante ho itong segment na to kasi yung growth ho ng listenership ko, pag ina-analyze ko yung mga texts nila, mukhang galing to sa last leg na ito eh. Okay, anong ibig kong sabihin? Mga ganyan, mga before 2. Naglilipat-lipat ako ng stasyon yan. Kung saan-saan ako siyang pumupunta ng stasyon. Tapos, natsetsempuhan. Dito na nagsasalita ako. Nakinig, sandali, nagustuhan. Every Sunday na ho, sinasabi niya sa akin, iniintay-intay nila yung programa. Kasi they nagustuhan nila. In fact, most of the time, sinasabi nila, ay, ibang klaseng nag-a-advise si Miss Malu, derechuhan, prangka raw ako, prangka. Hindi na ako paligoy-ligoy pa. Ay, tsaka, ang bilis ko daw magsalita. Hindi na ako mukha na iba na, alam mo, ganito. Ay, naku, baka tulugan niyo ako 1 to 2. Siesta time kaya ito, no? Okay? At saka daw, natutuwa daw siya kasi yung akin daw lingwahe, nakaka-relate daw sila. Yan taon na daw ba ako? Okay. At saka, napaka-positibo ko daw ho. Well, that's true. That's one thing that I can tell you. Okay, positibo ako. Saka, ayoko ho ng paligoy-ligoy pa. Wala ho tayong oras. You know, sa dami ng texts ninyo, paano ko, kaya nga pinagsasama sa ako na yung pare-pareho eh. Kaya lang, yung iba kasi, ngayon lang nag-tune in, kaya sasagutin ko yan sa text, sabihin ko, na-tackle ko na yan, na-discuss ko na yan 2 Sundays ago. Ay, sorry ho, Miss Malu, kasi ngayon lang ho ako naka-tune in. O pues, kung ngayon lang kayo naka-tune in, at ngayon lang narinig, pareho yung tatanungin nyo, punta ho kayo sa YouTube. Kasi, mag-usap tayo mismo, nandun ho, naka-upload.
lahat ng episodes natin. Kaya doon na lang ho kayo makinig at mag-take notes kasi ang dami hong nagte-take notes. Kaya text sa akin yan, Miss Malu, ang bilis nyo kasi magsalita. Ano ho ba yung point number 4? Sabi ko, manood na lang kayo ng YouTube para makita nyo yung kabuuan dyan. No? Ito ho yung mag-usap tayo, Miss Malu, the first professional life coaching on-air program for the masses. Tinetext ko ako sa kanilang mga problema, sinasagot ko either direct to them or tinatalakay ko to sa ating programa para marami ang makinabang. Okay? At ang tawag dito at we are on air every Sunday 1 to 2 p.m. Yung iba ho, natatandaan ang telepono, ang private hotline ko. Nakakalimutan ng istasyon. Huwag naman ho ganun. Okay. DCRH ho. Ito yung istasyon na dapat yung tandaan. Ano daw ulit yung private hotline ko? Sige. 0919-873-1921. Okay. Yung last point, adopted son. Sabi mo, hindi ka mahilig gala. Kaya gusto mo sa kwarto. Kaya daw hindi ka kilala ng inyong mga kapitbahay. Akala bago ka lang. Kasi hindi ka mahilig gumala. Pero sabi mo, dahil mabilis kang mapagod. Hindi ko malaman, kaya hindi ka mahilig gumala dahil nahihiya ka o dahil mabilis mapagod. Kaya di ba sabi ko, ang dami mong issues sali-salimuot. O sige, sayin natin to. Alam mo, walang masama sa di mahilig gumala. Ako din, miskin na yung bata, ako hindi ako mahilig gumala. Mayroon ako mga kaibigan, lalaki ha. Wala din, hindi din mahilig gumala. Okay? Kasi maraming tao prefer nila stay home. You know, introverts, masaya na sila lang nakikinig sa kanilang mga sounds, yung mga ganyan, no? Nanonood na siyang TV. Ngayon naman kasi meron kang internet, di ba? Kasi mas safe talaga. Kasi mas type nila yon. Hindi ibig sabihin, nahihiya sila, type lang nila yon. So, walang masama na hindi ka mahilig gumala. Kung ang rason mo ay dahil nahihiya ka, yun ang medyo kailangan natin baguhin. Kasi kailangan natin, bakit ka nahihiya? Dahil adopted son ka o natalakay ko na yan. Now, kung ang rason mo ay kasi madali ka mapagod, ay iba namang issue yun. Okay? May physical problem ka, maka health problem. So, magpatingin ka sa doktor. No? Bottom line, alam niyo naman si Miss Malu 3 points, bottom line. Ang dapat mong baguhin ang pananaw mo, iho, kasi ang pananaw natin ang nagdidikta kung paano tayo kumilos. Our way of thinking, our mindset dictates our behaviors. Para hindi ka mahiya, pwedeng nga ganito will be, palitan mo ang utak mo in the sense, ay, adopted son lang ako. Okay, nakakahiya. Hindi, sabi mo, ang isipin mo will be, God loves me. Okay? He gave me a blessing. Imbis na itinapon ako ng nanay ko sa basurahan at namatay na ako doon, imbis pinalaglag niya ako, pinamigay niya ako, binigay niya ako sa isang babaeng katulad ng aking adoptive mother. Kaya ngayon, 16 years old na ako, nag-aaral pa ako. Mabuti, hindi naman, wala ka naman sinasabing ikaw ay ginugulpi ng parents mo na, you are being maltreated. Ano mo sabihin ng maltreated? Wala kasi love ko dito Okay. Yung siya, hindi tinatrato ng mabuti. Okay. Diba? So, yan. Now, merong pahabol dito. May pahabol siya dito. Ang ano ko lang kasi dito will be from the same number ni adopted son. Meron nag-text it. Hindi ko alam kung siya rin ito o nakigamit ng cellphone niya. Siya daw 17 years old, binigay ang pangalan niya, lalaki din. Mahilig daw siyang sumulat. So he wants to be a writer. Pero sabi daw ng mga kaibigan niya, ang mga mahilig lang daw sumulat ay hindi macho. Kumbaga, sa mga babae lang daw yung mahihilig sumulat. Talaga. Tapos baka daw gay ako, sabi daw. Okay? Let me answer you. Huwag mong pansinin yung mga taong na yan dahil hindi nakakaintindihan. Tough love, di ba? Sabi mo, prangka ako. Okay. Ang hilig sa pagsusulat
At ang skill ng pagsusulat, writer skill, is a skill. It's a talent given to everybody. Ma-straight ka man or LG, ano ba to? LB, ano nga ba yung LB? LGBTQ. Yan. Okay, transgender ka pa, kaya ganoon. Skill po yan, skill, talento na ibinigay ng Diyos. Wala ho yan sa gender. Okay? So, wag mong intindihin yung mga yon. Kung yan ang hilig mo, magpakadulubhasa ka dyan. Alright? Nasagot na kita, no? O sige, meron tayong 11 minutes before 2. Mabilis lang itong yung pangatlong case natin. Mabilis lang, no? Okay. Ito naman, you won't believe this. But this is 10 to 1. Ang ibig sabihin, 10 beses ko na natanggap ito. Dati sinasagot ko na ng mga 1 or 2 sentences. Pero medyo nababahala ako na napakarami ng ganito. So, kailangan ko na siyang i-address, okay, over the radio. Okay, sila'y palagi kami nag-aaway. Ganito na lang. Okay, nag-aaway mag-asawa at mag-parents. Inaaway sila ng parents nila, inaaway sila ng asawa nila, inaaway sila ng boyfriend nila. In short, palaging nag-aaway dahil sa FB, sa excessive FB, Facebook, at text. Okay, kasama na daw yung chat. Okay, sinasabi daw sa akin na mas inuuna pa raw nila ito bago siya, asawa, anak, at ang kanyang mga responsibilidad sa buhay. Okay, kasi naman daw, feeling daw nila, very common, pag di daw nila tignan ang phone, ang cellphone nila at ang FB nila, mainit daw ulo nila at parang may kulang. Sabi daw sa kanila, baka naman addict ka na dyan sa cellphone na yan, ganon. Sabi nga, addict na po ba ako? So they want to find out kung addict na daw sila. Okay. Hi! Una muna, first point, how does addiction start? Paano ba nag-uumpisa yung tinatawag nating pagka-addict or addiction? Alright? This is the simplest. Wala tayong panahon dito. Okay? Hindi po ako rehab. Okay? May mga dalubhasang itong life change and recovery center, matutulungan kayo kung talagang addiction yan. Okay. Anything that alters your mood can become addictive. Ang sabihin, anything, anumang bagay, maski tao, okay, na binabago ang mood ninyo, maaari o pwede maging addictive. Alright? Tingnan muna natin at baka may sinasabi sa akin dito. Okay. Alright, sabi ng aking love from somewhere, okay, Philippine Standard Time is 1:54. Ayan. Okay, thank you, Labi Dab ko. Okay, so ano daw ba, ganito, ano man bagay na nakakapagbago ng mood kapag ginagamit ay pwede maging, okay, addictive. Kasi nag-uumpisa yan sa tinatawag nating self-medication to help you manage pain. Okay, meron kang kulang, may emotional pain ka, may emotionally may kulang sa'yo, tapos ginagamit mo yung bagay na yan, na pag ginamit mo, nawawala ba? Nawawala yung emotional pain mo. So, dinasisiyahan ka. So, the reward you get. Yung bang nawala yung emotional pain mo, naging masaya ka sandali. So, syempre, hinahanap-hanap mo na yon. At it becomes, sa sandaling panahon, you cannot live without it anymore. Kung kinakailangan mo na siya to give you the high. Na, yung high naman yun, para mawala yung iyong emotional pain, mawala yung problema mo, wala yon. Parang ganon, yung bang minamask. What's the meaning of mask? Yung tinatakpan. Yun. Now, hindi naman masama to a certain point, pero addiction na kung okay, 10 people, please listen. Addiction na kung ito ay hindi mo na makontrol at itong bagay na to ay kinokontrol ka na. Ang sabihin, naapektuhan na yung trabaho mo, hindi ka na makaisip, hindi ka na makatulog, okay, tinatakwil mo na yung mga anak mo, okay, dysfunctional na ang buhay mo, hindi na normal.
then it becomes addiction. Now, let me tell you the latest research. Itong 10 bagay na to are the new addictions added to the list, no? Sabihin, dati iniisip nyo ng drugs o kaya alcohol. Di ba yan ang naman naiisip natin? Pag addict, drugs, alcohol, prescription medicine. Okay, makinig kayo. Number 1, top list of new addiction, smartphones. Ayan ang kati-text. Alam na, addictive na, okay, addictive na siya kung hindi mo na mabitawan ng phone mo, miskin na 1 minuto lang. Okay? Kailangan nakahigpit. Kumakain, pupunta sa banyo, okay, yan ang lahat, hindi mo na mabitawan yung cellphone mo. Tapos sinecheck mo yan every few seconds. Na baka may tumatawag, yung ganon, namiskin naman wala. Ina-ignore mo na yung kausap mo, nagiging bastos ka na, hindi mo na, hindi ka na makapagtrabaho, tingin ka na ng tingin dyan sa cellphone mo. You can no longer control yourself. Okay? Na, pangalawa, muntik na akong bumagsak sa aking silya, no? Social media. That means FB. Pareho rin. Now, I'll give you a classic example, no? This is in Yahoo News. Newlyweds, bagong kasal ha. Tapos ang reception, pumunta sa hotel room para mag-honeymoon. Okay? Yung wife, yung babae, ha? Naka-wedding dress pa. Sila lalaki naghahanda na. Siyempre, maglalabi-labi na sila. Maglabing-labi na sila. honeymoon nga, no? Okay. Alam mo ba? Yung babae, hindi makapag-stop ng texting. Pinasasalamatan daw niya yung well-wisher siya. Wedding night, texting daw. Medyo nakakalata na yung si bridegroom. Medyo nilambing-lambing, lambuchi na siya para tigilan niya na yung FB niya para mag-make love na sila. Kala mo ba, yung bride inignore at nagalit pa. At sinabi sa kanya, tigilan mo nga ako kasi hindi pa ako tapos dito. Siyempre naasar ko, ikaw ba naman yung yung bridegroom, no? Tinanong siya point blank. Mas importante ba yan, mga kaibigan mo, kesa sa akin? Ang sagot ni bride, oo. Right there and there, nag-away sila, kinabukasan, nag-file for divorce. Ha? Sabihin mo nga sa akin, kung yan ay hindi addiction, ha? Alright. So, yung susunod natin nasa new list, gambling, understandable, gambling, okay? Talagang mawawala ka ng pamilya dyan. Pang-4, shopping. Ayan. Kaya nakakanda, utang na. Pagkabili, wala naman. Kasi high lang ang hinahanap nila. This I was so shocked. Sex, pornography. Kung tawagin ng DISM to, the Directory of Mental Illnesses, hypersexual disorder. Hindi to mahilig sa sex, ha? Kasi baka naman sabihin mo, yung asawa ko mahilig sa sex, manyakis. You know, like gusto niya araw-araw. Excuse me, hindi po addiction yon. Okay, buti nga ikaw ang gustong ka-sex, hindi iba, no? Okay, so ang ibig ng sabihin dito will be, hindi na sila nag-i-enjoy, but then they cannot stop it because it masks, tinatago yung iba nilang issue. So ito yung mga risky behavior na I just saw in CNN. The president of a charity organization in America, president, charity religious organization, isang pastor, okay? Siya ay nahatulan na makulong because of embezzlement. Sabihin, yung mga donasyon doon sa kanyang foundation ay ginasta niya. Saan? Sa kanyang sex addiction. Imagine mo, nakadispalko na siya. Pastor siya, kumbaga nasira na yung pamilya niya, kay kasalanan pa yan, at ngayon ay makukulong pa siya. You tell me, hindi na normal sex, yun, di ba? It's an addiction. Okay, isusunod is plastic surgery. Okay, ang tawag daw dyan ay plastic dysmorphic disorder. Kumbaga, wala namang, okay naman siya, pero siya lang nakakikita mga na-depekto na gusto niyang baguhin. Marami naman yung pera, no? Okay, and of course you have food, same effect, caffeine, and all of that.
So in short, okay, it's 2:03 in the afternoon. Alright, so nasagot ko na yan, no? Okay. Sa mundong ito, ayan, yung mga iba sa ano na lang ha, sa susunod na lang tayo kasi okay, it's 3 talaga naman ang love ko. It's 2:03 in the afternoon. Yan, Philippine Standard Time. Okay. So, bago mamaalam si Miss Malu Cervantes, i-text nyo na lang inyong mga concerns sa 0919-873-1921. Alam nyo, sa mundong ito, hindi mawawala ng problema. Okay, I keep on saying that. But life is beautiful in spite of this because you can make your life beautiful. Maraming salamat, Rene Abinales at Ray Taladro. Tech booth namin, wala ako doon. Pero ito, kita nyo na, walang sabit. Maraming salamat sa suporta nyo. And EJ Ayalde, kabilis mag-upload ni EJ. You know, kaya lang EJ, phone touch to. Kailangan picture ko nakalagay dyan. Okay. Huwag kayong alis dyan. Ang tabayanan ho, MBC Sports Center. Ating mga millennials will give you sport news. Okay, nagmamahalo sa inyo. Maraming salamat. Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Ito ang DZRH News Television. Naglilingkod sa pagbabalita nationwide.